kung ano yung drama dyan, kung ano yung mga palabas dyan. Siyempre, nagkakaroon ng, nadi-distract ang nagmi-minister. Pero alam niyo, we keep on praying. We keep on praying. Lord, give us our own place. Give us our own place. Sino nagpe-pray dito, Lord? Amen. Kailangan nagpe-pray kayo. Hindi po pwedeng manatili kayo dito na kontrolado yung oras. Amen? So alam niyo po ba? We just keep on praying. Sabi namin, Lord, one day, ilalabas mo rin kami. We're seeing the man of God. Sabi nga, hindi makakalabas sa Israelites ang mga, hindi makakalabas sa Egypto ang mga Israelites kung hindi pinadala ng Lord si Moses. Ngayon, dito sa lugar na ito, maraming pinadadala ang Lord ng mga messenger. Kaya magugulat kayo one day. Kayo ay lalabas na dito. Magkakaroon kayo ng magandang lugar. Diyan sa lugar na kung saan makikita, mati-display ang Grace of Cities Life Church. At maraming ipapadala ang Lord sa inyong mga miyembro. Amen. Alam niyo po ba, ganun ang ginawa sa amin. Dinulaga kami one day, one Sunday. Actually, wala din sila pastor, nasa Myanmar din. Nung kami ay sabihan na, okay, next Sunday, hindi na po kayo dito. Imagine mo yun? Saan namin dadalhin ang 1,000 members namin? At saka, kung kailan natapos yung service, at saka sinabihan ako, Ma'am, hindi na kayo pwede dito next Sunday. Kasi po, gigibain na po ang alimon dahil i-renovate. So, wala kami magawa kung hindi sumunod. But you know what? Meron na palang nakahanda. Oh, take that word! Take this word! Meron na palang nakahandang magandang lugar ang Lord para sa Jesus na Messiah. Sino na nakarating sa church? Si Jesus na Messiah. Ay, ilang pala. Okay, punta po kayo doon. Inaanyayahan kayo. Wednesday, kung wala kayong service. Okay. Okay, alam niyo po ba? Sunday, sinabihan kami, the following Sunday, dapat wala na kaming lugar. Pero alam niyo po ba, tayo na dumating na sila pastor, kung bakit nakita namin yung lugar na yon. Sunday, pinalis kami, Tuesday, kinausap na ni pastor, yung may-ari ng building. Alam niyo po, napakabilis na usapan lang, ibinigay agad sa amin yung lugar. Kaya alam niyo po ba, pag tayo ay totoong naglilingkod sa Panginoon, tayo po ay ibinigay natin ng buo ang ating buhay. Pag dumating ang pangangailangan, ang Diyos din ang mag-provide ng lahat ng ating pangangailangan. So gulat na gulat sa mga miyembro. Nag-text kami, nag-text brigade. Bakit nandito na tayo? Paano yung nakuha ito? It's God. Amen? Kaya ganun din ang gagawin. Ang sabi ng Panginoon sa akin, pagpasok, gagawin ko rin sa kanila ang ginawa ko sa inyo. Kaya ito, iniririnig ko, in the name of Jesus, you will have your own church. Amen. A good place in Jesus' name. Amen? Amen. Ay, sino ba natutuwa dyan? Ha? Tumayo ka nga dyan sabi mo sa lima. Matuwa ka! Magkakaroon na tayo ng lot and building. Amen. Amen. Alam nyo, kailangan kasi maging masilasis kayo. Ha? Amen. Alam niyo ba, yung building namin, inuupahan namin yun. Pero the moment we step on the building, on the lot, sabi namin, amin na to. O, you see? Ha? Kiniklaim na namin amin yun. Pero that is inuupahan lang namin. Pero yun na kailangan, ilaban mo yung pananampalataya mo. Dahil nakikita ng Lord kung paano nananampalataya ang kanyang mga anak, ibibigay niya ito sa lalong madaling panahon. Amen. So we keep on saying, atin tong building na to, mabibili natin tong building na to. Walang magagawa ang may-ari. Nung building na tinatayuan namin, pag sinabi na natin, we want to buy your lot and building, here is our money. Ah!
Pakilala natin ang Panginoon. You know what? We start to go for building fund. Talagang maraming nag-commit. Alam niyo kung magkano ang nag-commit sa lot and building na dineclare namin, we will buy this lot. Umabot na po sa 18 million. Amen? Amen. By the time na sinulat yung 18 million, yung pag pinagsama-sama namin, you know what? Nasa kamay na namin yun. Kaya kayo, pag nag-umpisa na ng building project, yan ay ilalagay na sa inyo ng Panginoon, sa inyong mga kamay. Amen. Amen. Laging nangunguna ang Lord. Laging nangunguna. Nung pinalis kami, meron na palang nakaabang na building. So, ganun din ang gagawin sa inyo. Amen. Okay. Ang topic po natin is about perceiving the man of God. My title here is Perceiving the Man of God. Oh, wala yung title. Okay. Perceiving the word of the messenger. Amen. So, buksan nga natin ang ating Bible. Sino ba may mga Bible dito? Nakadepende na kayo dito sa ating city. Okay. So, ang ating text ay nasa 1 Kings 17:8 to 24. Okay. Okay, let's read. Okay. Then the Lord said to Elijah, "Go and live in the village of Zarephath, near the city of Sidon. I have instructed a widow there to feed you." Nakita niyo po yung verse 8? Nung sinabi ng Panginoon kay Elijah na pumunta ka doon sa village of Zarephath, ay meron na kaagad kinausap ang Panginoon para siya ay pakainin. Alam niyo po, ganoon ang Panginoon, lagi siyang advance. Pag ikaw ay sinabihan ng Panginoon, ikaw, you go for mission. You go in Israel. Meron ka ng provision doon. Kaya huwag kang matatakot, paano yung pamasahe ko? Paano yung ticket ko? At sabi dito ng Panginoon, before, nung inutusan si Elijah na pupuntahin sa Zarephath, ay sabi ng Lord, I have instructed a widow there to feed you. So, anong ibig sabihin? Hindi magugutom si Elijah. Alam mo, mga kapatid, kung tayo ay inutusan ng Panginoon, go for mission, meron ka na agad baon, meron ka na agad pamasahe, kahit na sa international pa yan, may ticket na ipoprovide sa iyo ang Panginoon. Alam niyo ba kaya kami? Sige lang, sunod lang ng sunod. Pag sinabi ni Bishop, okay, kasi ang trip po namin ni Pastor, ay depende po doon sa mga schedule ni Bishop dahil hindi po kami pwede magsabay. So, pag sinabi ni Bishop, you go, go. Kahit na minsan magwa-calculate ka, hindi na pwede. Masisira ang calculator kasi hindi naman pwede gamitin. Amen? Dito, malinaw sinasabi ng Panginoon. Nung inutusan na niya si Elijah, mayroon na agad kinausap. Hindi sinabi ng Panginoon, sige, pumunta ka doon at ako ay may kakausapin muna. O may kakausapin pa. Pero ang sabi niya dito, meron na akong inutusan para magpakain sa iyo. Tapos na. Amen? Nakukuha po natin. Amen. Kahit na ano yung in-instruct sa iyo ng Panginoon, eto pa, i-bless mo yung katabi mo. I-bless mo yung senior pastor nyo. Nag-iisip pa, teka muna Lord, mauubos